parehas Kibuloy yun. Naku, pastor, kung saan ka man, eh, bakit ganun? Ayaw mong harapin ang batas ng Pilipinas. Oh, eto na nga po, mga kababayan. Maraming salamat sa UNTV sa nagbalita nito, mga bossing, no? At dito po sa balita na ito, nakapanayam po si General Torre. Si General Torre ho, mga kababayan, nakikitaan ko ng tapang. Hindi lang ho dito sa pag-aresto kay Kibuloy ano, pati ho pati ho sa halos magbanta na yata. Hindi mo malaman kung banta ba o pananakot lang yung sinabi ni Baste Duterte. Siya po yung general na sinabi ni Baste Duterte na gusto daw pong sampalin. Nandyan lang naman si General sa Davao. Pwede mo nang puntahan kung talagang hindi ka agree. At matupad na yung iyong pinapangarap mo na masampal. Ano? O eto, pakinggan ho natin mga kababayan. Si Pastor Kibuloy, nasa balita lagi. Sabi, Tol, nandito ka ba sa NYC? Nandito tayo sa New York. Okay, tuloy na po ang balita. Bantay sarado ng mga miyembro ang puganting si Apollo Kibuloy. Ayan. Ito ang paniniwala ng Philippine National Police. Kaya tinututukan Ano dito yung caption? Ito ang balita. Hangar sa KOJC compound, konektado umano sa Davao Airport. Aba, kumbaga mga bossing, may private na daan, no? Yung private jet ni Kibuloy, yung yung helicopter ni Kibuloy, rekta na agad sa airport. Pero sa tingin ko naman ho, mga kababayan, kahit ho konektado yan, kailangan pa din ho magpaalam yan. Bawat ho sasakyang panghimpapawid, yung mga lumilipad ho, mga kababayan, no? Kailangan pa din pong magpaalam yan. At isa ho ang Philippine National Police, mga kababayan, ang hinihingan o ang pinagpapaalaman, mga kababayan, bago sila lumipad ho. Ayan. Kahit ho konektado, mga bossing, pakinggan ho natin. nila ang Kingdom of Jesus Christ compound sa Barangay Buhangin, Davao City. Batay umano sa ilang tipster, nagtatago lang si Kibuloy at ang 4 pa nitong co-accused sa compound. Kahit pa... Ayan mga kababayan, talagang sabi ko naman sa inyo Sabi ko naman sa inyo, once na yung 10 milyones na yan ay ipinatong sa ulo niya, meron na ho talaga mga kababayan na magtuturo dyan. At isa ho sa iniisip ho natin mga bossing na maghuhudas ho dito kay Pastor Kibuloy, yung mga yung mga tawag dyan, miyembro din ho ng KOJC. Ayan sinasabi ho sa balita na si Kibuloy daw po, mga kababayan, ay nandyan pa din ho sa loob ng KOJC. No? Nandyan pa din ho sa loob ng KOJC. Kasama po yung 4. Yung 4 na may patong din ho sa ulo na tigi-1 milyon ho, mga kababayan. So sa madaling salita ho, ang total na pwede na makuha kung sino man talaga ang makapagtuturo dito kay Kibuloy o maghuhudas kay Kibuloy, 14 milyones yan. 14 milyones yan. Dahil pag nakita si Kibuloy at kasama yung 4, instant. Kapag ating panawagan lang ho doon sa magsasalita, mga kababayan. Ang panawagan lang ho natin doon sa magsasalita, huwag mong gastusin lahat ha. Dahan-dahan sa paggastos para hindi malaman na ikaw yung nagturo kay Kibuloy. Pagka nalaman nila, nakakatakot ang kahihinatnan. Dahil ho, di ba, meron din silang restback doon sa 10 milyon na patong kay Kibuloy. 20 milyones naman daw po kung sino man ang makapagtuturo doon sa nagpatong sa ulo ni Kibuloy, mga kababayan. Bakit ho nila gusto ipahanap? No? Isa lang ho ang pumasok sa isip ko, mga kababayan. May gusto silang gawing masama doon sa taong yun na nagpatong sa ulo ni Kibuloy, mga kababayan. Bakit ho? Isa lang naman ho ang gusto ng tao, makatulong sa gobyerno, makuha yung pugante, kahit na paulit-ulit yung
attorney nila na hindi daw pugante si Kibuloy. Hindi lang daw po available. Ano, mga kababayan? Matulungan ang gobyerno na makahuli ng isang pugante. Siyempre, kapag kahugan yan, mga kababayan, pagkahugan yan, gusto nilang rumesbak. Bakit mo pinatungan ang ulo ng aming pastor? Ayaw lumabas Tuloy. Noong June 10 nang maghain ng arrest warrant ang mga pulis. Ayon kay Police Regional Office Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, may lawak na 30 hektarya ang compound at mayroon itong higit 40 istruktura sa loob. May hangar din para sa 40 istruktura, mga bossing, So, ibig hubang sabihin, kapag ka pinapris, pag pinris ang ari-arian ni Kibuloy, mga kababayan, lahat yan, hinto. Kung ano man yung mga pinagkakakitaan, lahat apektado kapag ka pinris po yung bank account. Kung ano man yung mga pinagkukuhanan ng pera hindi sila makakakuha dyan. Mamaya pag-usapan natin yan, no? 4 na helicopter at 2 private plane na ang taxiway konektado umano sa katabing airport. Well, mayroong way. Kung way lang ang pinag-uusapan kasi nandun ang hangar niya. Ang hangar niya may private taxiway yon papunta sa Davao International Airport. Bagamat isinuko na umano ng Apollo Air sa Civil Aviation Authority of Meron palang Apollo Air, mga kababayan. Akala ko meron Apollo 11. Meron din palang version ni Kibuloy, no? Apollo Air. Alam kong may Air yung Nike Air yung ganoon. Alam kong may Apollo Apollo 11 yung pumunta ho sa buwan. Yung kay Kibuloy kaya saan papunta ngayon? To the moon. Brum brum, skrs skrs. Mga kababayan, Apollo Air going to the moon. Bakit? Doon na daw siguro magtatago, mga bossing. The Philippines ang kanilang lisensya para sa air assets. Hindi pa rin umano maisasang tabi ang posibilidad na tumakas si Kibuloy. Lalo na't nakita umano kamakailan ang paglipad ng isang helicopter mula sa compound. Ayan ang sinasabi natin mga kababayan, no? Ayan ang sinasabi natin. Mga kababayan, sabi ni Trevor Nosoy, wag kang mambubuli, vlogger ka. Hindi po. Ito namang pinapatawag natin, hindi natin binubuli ito. No? Itong pinapatawag natin. Itong pinapatawag ng batas hindi naman binubuli ito. Sa halip nga, sila nga yun ang bubuli ng mga kapulisan. Binanatan nila ng binanatan, di ba? Tingnan nyo mga kababayan, no? May helicopter, may ganito. Yung pagpapalipad ng helicopter na sinasabi ni General Torre, mga bossing, inalarma nila agad yung immigration. Inalarma agad nila yung immigration. Ano daw ang dahilan kung bakit pinalipad yung helicopter? Pero what will prevent them from actually just ignoring all the rules and just like what they're doing right now and make it fly? Kasi 2 weeks ago, nakita namin na isang helicopter, lumabas lumipad Although nang in-alert namin ng airport authorities, binaba naman nila kaagad at ang sinabi nila ay pinapa-warm up lang ang helicopter. Ayan mga kababayan, lumipad daw po. Yung helicopter, inalarma po nila yung airport authorities. Ang dahilan po ng kampo ni Kibuloy ay nagwa-warm up lang po, mga kababayan. Pinapa-warm up lang. Warm up lang to sa pagtakas ni Kibuloy. No? Kumbaga, tinitignan namin kung aangat yung helicopter namin. Tinitignan lang namin kung aangat yung helicopter. Pero kung hindi nakita o napansin. Kasi talagang ang PNP mga kababayan, nakatiktik, nakamanman at nakabantay sa kanila. Kaya ako, isa din ako sa pabor, mga kababayan, doon sa nakapaligid yung mga kapulisan. Nagrereklamo kasi yung mga otap vloggers. Yung mga nandiyan sa Davao, nandiyan sa harap ng KOJC. Mas pabilisin natin yung tawag, Kojik. Kojik. Maputi naman si Kibuloy. Di ba? Siguro mahilig mag-Kojik, mga bossing.
Okay din ho, agree din ho ako doon sa nakapalibot doon sa mga kapulisan, yung mga kapulisan doon sa KOJC. Para ho yung may mga ganito, paglipad ng helicopter, pagtangka ho na lumabas ng bansa, alarma ho agad at makikita ho agad. Oh. Pero ho, ang tingin ho, nung iba dyan, lalong-lalo na nung mga OTAP vloggers, OTAP supporters, panghaharas daw po yun. Ako ho ay naniniwala na iyan ho ay parte, no? Parte ho, mga kababayan, nung para mamanmanan ng maayos itong si Apollo Kibuloy.